Ito po ay kwento sa buhay ni Sakeo. Ano kaya ang ating matutunan? Lucas 19 verse 1. Ang sabi dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. 2. May isang tao roon, ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. 3. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y handa. Sino kayang handa dito, no? Matangkad ba tayo? Ang sabi dito sa 4, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sigamoro. 5. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa inyong bahay. 6. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. 7. Lahat ng nakakita ito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. 8. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasaulin ko ito sa kanya ng maka-4 na pieces. 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Maraming salamat po sa pagbasa sa salita ng Diyos. Alam niyo po, yung kwento ng Sakeo, parang naririnig ko lang ito sa mga bata na sinasabi nila, kumakanta sila, si Sakeo, maliit na tao, mahal na mahal ni Kristo. Sabi ko, parang curious din ako, ano kaya si Sakeo? Unano kaya siya? Pero, alam niyo po, yung kwento ni Sakeo dito sa Biblia na binabasa natin, napaka-unique po siya doon sa ibang nababasa natin na mga Bible character. Kasi yung iba, tinatawag talaga sila ni Jesus for encountership. Pero, yung iba naman, meron silang karamdaman. Kaya, tulad na lang ng sinabi ko dito nung nakaraan na yung babaeng dinudugo ng 12 years. Ang kailangan niya, kagalingan. Okay? Pero si Sakeo, tingnan natin yung sinasabi dito. Si Sakeo, kung titignan natin, wala naman siyang kailangan kay Lord eh. Sabi dito sa 2 ng Lucas, may isang tao roon ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng maniningil ng buwis, at ang sabi ng Biblia, napaka-yaman. Sino dito gustong napakayaman siya? Sino dito gustong maging si Sakeo na napakayaman? Okay? Kung titignan natin si Sakeo, siya ay tax collector. Chef ng tax collector. Siguro sa kapanahonan natin ngayon, sa BIR siya nagtatrabaho. Pero siguro sa panahon niya, wala pang uso yung maleta. Meron na kaya? Wala pa siguro uso yung maleta. Si Sakeo, kung titignan natin, sabi dito sa abinasa natin, pinuno siya ng tax collector. So, pag pinuno, nung sa mga nakaraang panahon, sabi nila, yung pinuno daw ng mga tax collector, yung mga maniningil na buwis dati, sabi nila, ano daw, mga thief daw. Nagsisingil siguro ng sobra-sobra, kaya yung mga tao, dahil famous sila, kung tumatakbo yung mga tao pag nakikita sila. Kasi ito na yung mga maniningil na buwis. Pero, ito si Sakeo, kung titingnan natin, ang pangalan niya ng Sakeo ay maniningil ng buwis, napakayaman, at kung titingnan natin, wala naman talaga siyang kailangan kay Lord. Hindi niya kailangan si Jesus. Sino ba dito yung mayaman na hindi kailangan si Jesus? Meron ba? Pero, ganoon na lang yung emptiness sa puso ni Sakeo. Bakit kailangan niya si Jesus? Sabi dito sa 3, sinikap niyang makita si Jesus. Bakit kaya? Anong mayroon kay Jesus? Sa mga kinanta natin kanina, Jesus, lover of my soul,
Siguro, kahit napakayaman niya, mayroong emptiness sa puso niya na kailangan niya talaga ng Jesus. Sino ba dito sa atin na okay naman na yung trabaho mo, okay naman yung pamilya mo, malaki yung sahod mo, napakayaman mo, napakaganda, napakagwapo, hindi mo na kailangan ba si Jesus? Kailangan natin si Jesus. Sabi dito, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ang nakita ko po dito, yung mapagtagumpayan natin anuman yung mga kumahadlang. Unang hadlang dito kay Zaccheo, ang sabi dito, gusto niyang makita si Jesus, pero siya ay isang pandak. Pandak si Zaccheo. Maganda nga basahin sa English eh. Very small. Maganda basahin sa English, pero sa Tagalog, pandak si Zaccheo. Sa literal po, kung titingnan po natin, mayroon pong mga hadlang kung bakit po tayo ay napipigilan na makita si Jesus. Ang una pong mga hadlang siguro na makita natin kung bakit napipigilan tayo para makita si Jesus ay siguro, sabihin natin, gusto ko sana, katulad ngayon, hindi kayo nahadlangan na pumunta dito. Na-overcome nyo yung ulan. Nagpayong kayo. Palakpakan nyo nga yung mga sarili nyo. Okay. Minsan po sa buhay natin, yung ating humahadlang. Gusto ko sana mag-church ngayon, kaso wala naman akong pamasahe. Gusto ko sana na mag-attend ngayon ng vigil, pero ayaw ng asawa ko eh. Gusto ko sana mag-vigil sa mga yun, pero dami kong assignment. Yun yung mga humahadlang po sa atin. Alam ko ba natin, bakit meron tayong bakit may mga hadlang? Dahil si Satan, hinahadlangan tayo dahil alam niya na mayroong gagawin ang Diyos kapag na-overcome mo yung humahadlang sa'yo. Dito sa ating pag-aaralan ngayon, marami tayong matututunan sa buhay ni Zaccheo. Bakit kaya mahal siya ng Diyos? Ang sabi dito, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito muli sa dami ng tao. Okay, pangalawang hadlang ng makita ni Zaccheo si Jesus, madaming tao. Ang sabi dito, napakadaming tao, kung totoo siguro si Zaccheo, baka sabihin ni Zaccheo, ang dami naman tao, total mayaman naman ako. Pwede naman ako magpa-schedule ni Jesus, bigyan ko na lang siya ng isang maleta, pupunta na yun sa bahay ko. Diba? Kung titignan natin, dami naman tao ngayon, saka na lang. Huwag po tayong pumayag na mahadlangan po tayo ng mga tao. Ang mga tao po na sinasabi dito, yun nasa kapaligiran natin. Maling relasyon. Meron ba tayo yan? Maling mga kaibigan. Minsan po, sila po yung mga humahadlang ng paglapit natin sa Diyos. At minsan naman po, ang sabi nga dito, pag binasa mo, ang kakulangan ni Zaccheo ay kapos siya. May kakulangan. Lahat naman tayo ay may kakulangan. Sino ba yung perfect na tao? Maliban na lang kung perfecto yung pangalan mo. Perfect na talaga. Pero lahat tayo may kakulangan. Dahil sabi nga sa Roma 3:23, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Kasi minsan po, ang isang dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Diyos, yung ating mga guilt. Yung ating mga guilt. Saka na lang ako lalapit sa Diyos pag hindi na ako umiinom. Saka na lang ako lalapit sa Diyos pag hindi na ako nagmumura. Saka na lang ako pupunta sa church kapag yung pamilya ko okay na. Ang ginawa dito ni Zaccheo, sabi dito, patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno. Patakbo. Siguro kung titingnan natin yung senaryo kung paano si Zaccheo patakbo. Alam niya na parating si Jesus. Nauna siya sa Genoa, umakyat siya dun sa mangga. Diba? Grabe yung eagerness ni Zaccheo para makita si Jesus.
dinadaanan na nauna siya para si Jesus makita niya. Alam niya, dito nadaan si Jesus. Siguro, kahit umikot si Jesus doon sa Lacolina, ang labas pa rin niya ay sa Genoa. Kaya patakbo si Sakeo na umakyat sa puno